Habang nagsasampay ako sa init ng araw ng mga nilaban ng mga hindi ako to eh. Parang hindi ako magsisettle for this na parang housewife ang dating ko, which is dati hindi eh. Nakikita ko na parang timo bang may kulang eh. Nag-start na ako magbasa ng mga inspirational life coaching books. Yes. And then, one of the, kumbaga mentor ko na rin na masasabi ko is Sir Jai. Actually, dumating na raw si Grace sa puntong takam-taka na siya kung bakit lagi na lamang siyang nabibigo. Hindi ko alam kung ano. Wonder, parang... Oo, Yes. ano ba to, Sino Lord? bang may mali? Oo, yun nga eh. Saan ako nagkamali? Parang gusto ko na lang kumanta ng gano'n, di ba? Ngunit nang makakuha na naman ng pera, nag-isip na namang magnegosyo. After nun, habang, syempre, binigay yung share ko sa company, na-retain yung iba. So, meron na naman akong capital. Saan ko na naman to ilalagay? Nag-LPG pa ako. LPG? Tus Maria Joseph, bakit naman kaya yon ang kanyang pinasok na negosyo? Tapos parang ayoko nang balikan yung mga supplier ko, yung mga client ko. Ayoko na silang balikan kasi gusto ko mag-iba na naman ng business. Kasi parang feeling ko kasi nasiraan na ako, nawalan na ako ng ibang mga client, siniraan. Siyempre ganun eh, kung sino yung umaalis, yun talaga yung nagbumukhang masama, di ba? So, it's true, di ba? So, ayoko nang balikan yun. So, gusto ko naman iba na naman. So, dito ako kumbaga mag-uumpisa ulit sa walang nakakakilala na sa akin. Ganun. So, siyempre, feeding nila kasi threat ako. So, pero nasa mind ko na, sige, yung pala ang tingin nyo sa akin, threat talaga ako sa inyo later on. O, di ba? O, yun na lang yung nasa mind ko. So, yun, LPG ako. Actually, hindi lamang pag-LPG ang pinagkaabalahan ni Grace ng mga panahong iyon dahil meron pa siyang dalawang business na pinagkakaabalahan. Tapos yung ibang pera ko na ininvest sa spa, which is meron naman ako ibang supplier ng mga spa. So nag-spa ako, may ka-partner na naman rin ako noon. So sa spa. So habang nag-i-spa business ako, 2009, naisip ko na mga ilang panahon na lang tatayo na ako talaga. Yung spa namin, sabay-sabay yun, LPG, spa, at saka at saka laundry shop. Laundry shop. Oo. Ayun na siguro ang pinakahuli talaga kasi tatlong business yun eh, nasabay-sabay. So talagang as in wala na 0-0. Kasi ang iniisip ko dati, konti dito, tama yun, konti dito, dami lugi pala. Ayon kay Grace, sabog-sabog ang kanyang ideya noong mga panahong iyon. Kala ko konti dito, meron. At least meron. Hindi pala. Wala kang focus. So, hindi pala yun yung dapat na gawin. Anya, na-realize niya ang kanyang pagkakamali sa pagninegosyo habang may ginagawa siya. Ano nga ba ang ginawa ni Grace na nakapagpabago ng kanyang pananaw sa buhay? Habang nagsasampay ako sa init ng araw ng mga nilaban ng mga hindi ako to eh. Parang hindi ako magsisettle for this na parang housewife ang dating ko, which is dati hindi eh. Ayun, so hindi makakapag-Ateneo anak ko pag ito lang yung naging career ko. So nagdalawang branch ako, 'di ba? Tapos wala rin motivation na rin. Motivation mo pala ang anak mo. Ayon kay Grace, sobrang kakarampot lamang ang kanyang kinikita sa laundry business. Kasi ang iniisip ko, maka 10 kilo ako ng laundry, magkano lang? Kung 20 pesos ang 210. O paano naman yun? Eh, meron pa akong binabayaran rin na yung tao, taga-tiklop. Sa sobrang pagtitipid nga raw niya, siya na ang nagtitiklop ng mga damit na pinalalaban sa kanilang laundry business. Minsan ako na yun lahat para lang makatipid. So, hindi rin naging successful. Akala ko rin, successful ako, 2 branch ko. Yung, at the end of the day, ang liit lang yung nakikineto ko. O yun. So, ayun na. So, in-stop mo rin yan eventually? Oo, binenta ko na rin po ng palugi. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang kalbaryo sa buhay. Ang masaklap naman doon sa isang business ko naman rin na spa rin. Yung isang kapartner ko, hindi ko alam na nabenta na rin pala yung spahan ko. Pinenta niya na hindi mo Na, alam? hindi ko alam. So, pinatatakbo mo siya? Nagtatanong, kamusta? Wala eh, wala ang sales eh.
So, laging wala. Wala ka, hindi mo masyado binibisita. Oo, hindi ko akala mo. binibisita kasi may ka-partner, trusted isang ko branch. naman. Pinagkatiwala mo lang Yung sa spa, kanya. oo. So, hindi naman ganun kalapit rin sa akin, ganyan. Kaya hindi mo na So, hindi ko na monitor. Sagot ka nila, iba na pala may-ari. Hindi pa. Ang masakit doon, yung hindi ko naman ganun ka-friendship yung nakabili. Alright. Nalaman ko sa kanya pa, hindi doon sa mismong ka-partner ko na binili na nila yung spa. Talaga? Mhm. Doon ka sa mismo bumili. Oo, kapartner ko pa. Hindi, alam naman niya na kapartner ako. Parang nang ano lang. Na gusto lang niya akong anuhan. Na, Grabe, no? ganun. Grabe. Dahil sa pagkalugi ng halos lahat ng kanyang itinayong negosyo, kung kaya't wala ng ibang nasulingan si Grace, kundi ang magbasa ng mga inspirational books hanggang sa Nakikita ko na parang tibo bang may kulang. May kulang eh. Nag-start na ako magbasa ng mga inspirational life coaching books. Yes. Okay. And then, one of the, kumbaga mentor ko na rin na masasabi ko is Sir John. Sir John Wow. talaga. Kasi, Estudyante pala kita? Opo, so money magnet, Okay. Money law of magnet. attraction, yung mga Attracting wealth. attracting wealth. Yan. As in, Umattend ka At hindi umano siya nagsisi sa kanyang pagbabasa ng mga books ni Sir John. Medyo na-addict pa nga raw sa pagbabasa ng mga ito. Talagang up to now, yung mga books ni Sir John na nandun, talagang kulang nila i-memorize ko. Yung mga secrets of success, talaga it's really work talaga. So talagang sinundan mo yung mga Opo. tinuro ko doon sa seminar? Opo, miski pikit mata magbigay. Up to now, pag meron magbigay, okay, sige. Yung mga universal laws. Universal law. Yes. At kabisado po namin yun. May law of tithings, law of giving, law cause and effect, mga ganun. Up to now, talaga by heart, talaga kinabisado namin. Doon na-change yung mindsetting This ko is na. you're talking about your whole family na nag-attend? Yes. With my mom, tapos Paano yung kayo tita napunta ko. doon sa seminar ko? Yes. Si Lord yata nagpapunta nung kasi sobrang desperate ko. Ano, nakita mo ba Nakita ko sa newspaper? newspaper. Nakita lamang umano ng kanyang tita sa dyaryo ang announcement tungkol sa seminar ni Sir John. At dahil marami umano ang nagsasabing maganda ang nasabing seminar, kung kaya't sinubukan nilang umattend dito, kung saan hindi naman daw sila nagsisi. Doon nag-start talaga yung journey ko as entrepreneur na talagang inayos ko na talaga. And kung ano ang ina-attract nga natin ng mga bagay, yun talaga eh. Dumating. Dumadating. talaga siya. And with your heart, your desire. Yung desire mo na ikabubuti mo ba o hindi. Oo. So yun doon. So nag-start kami as trade. At mula nga raw noon ay parang ilog na ang pagdating ng swerte sa kanila dahil tuloy-tuloy na ito sa pag-agos hanggang sa lumaki na ang kanilang negosyo. Nakuha namin yung isang unit sa nakatabi, tapos naging isang unit pa, hanggang lumipat na naman kami, 2011, sa medyo mas malaki na pwesto. Nangungupa. Kung dati upa namin, 7.5, umuupa na kami ng worth 28,000. Wow! Yes, From now. 7.5 to 128. 28. 28,000 na... Hindi, palaki ng Office. palaki. Lumalaki na lumalaki talaga. Ngunit ano kaya ang isang produkto ni Grace na kilala ang kanyang kumpanya o sa madaling salita, ang signature product niya? Signature. Mga soaps. Sa soaps. Oo, sa soaps kami. So, yung soaps kasi natin, it's for refined siya eh. From doon sa raw materials niya, hindi siya yung parang low-cost product. Makikita nyo naman na iba-ibang networking company and other direct selling company na rin yung nakikater namin. At upang makatulong sila sa maliliit na negosyo, nagpapatol na rin sila ngayon. Yun yung sinetup namin for the Glorifine, which is yung sister company ni Buquest. Si trader lang kasi si Buquest ng mga products, nagpapatol ako before, ganyan. So with our own formulation, tapos So ngayon, talagang kayo na mismo ang nag-ano. so inaayos na namin yung ano namin, Yung yung manufacturing facility, facility. yes, opo. With the help of like DOST and other So that government. means talagang meron ka ng siniset up na lupa or... Opo. And For this the- year po, by God's grace rin. Yun. Matatapos na siya. Opo. Wow, congratulations naman. After all these years na talagang maraming nag-fail na businesses. O na-hit mo yung jackpot, Yes, no? Naku this po. time. Para amen yan. Opo. Bale, yun po yung, basta wag lang titigil. Tapos, kung anong passion nyo talaga,
doon tayo talaga mag-start, mag-grow ka talaga. At dahil nag-grow na and still growing ang business si Grace, kung kaya't hiningan namin ito ng business tips, lalo na doon sa mga gustong mag-start o nakapag-start na ng kanilang business. Yung faith mo, dapat maniwala ka na kaya mo. Tapos, any trials na dumating, kumbaga, talagang try and try. Like me, siguro more than 10 na siguro businesses rin. Many to mention pa nga hindi ko na maalala. Yung iba, then sumunod yun yung passion. May passion ka dapat sa ginagawa mo. So, hilig mo talaga. Hilig mo talaga. Tapos, hindi lang yung maka-set up ka ng negosyo, yun na. Kasi karamihan sa atin, for the sake and for the love of money, gagawin na lang yung negosyo na to, miski hindi naman pala ukol sa kanila. So parang kunwari, yung LPG mo hindi talaga Hindi, nag-resonate parang sa'yo. hindi ko nga ma-imagine na nagagano. Nag-try ka doon. Oo, nag-LPG, di ba? Parang naglo-laundry rin kasi hindi naman pala ako na gusto ng ganon. Sa pagkakataong ito ay ipinagpatuloy ni Grace ang pagbibigay ng tips sa mga baguhang entrepreneur. Sumunod din yung life purpose. Yung meron ka dapat purpose sa life mo. Bakit ka nagle-negosyo? Para lang ba to earn? Di ba to serve? Kumaga to serve others, to be blessed, to be a blessing for them. Parang mag-share generously. Sabi nga ni Sir John pag wala siyang nagpapakain, saan kain tayo? Ina-apply ko rin yun. Pag nakikita ko anong araw na, anong oras na, wala pa. Ayun. So, matutong bukal sa loob mo mag-share nung meron ka. Diba? At saka yung isa pa is yung like sabi nga rin pay it forward. So now I'm active sa isang organization of micro and small entrepreneur which is Ka-Entrep. And now you're Pala. being an inspiration na rin sa kanila. Yes, opo. So ikaw na rin nagbibigay minsan ng mga talks tsaka Talks. training, no? Partner. Yes, so nagbibigay to pay it forward po. I give seminars like dishwashing, Fabcon, soap making, perfume making. Wow. Alright. Then Isa pa sa mga dapat tumanong tandaan ay ang pag-move on at pagpapatawad sa mga nakasamaan ng loob. in his time nga daw sinasabi lahat mag-heal, di ba? Yes. So, darating na lang siguro yung time na yung magkikita-kita na lang kami Mag-high and low mag-high din. and low. Very inspiring naman. Kaya naman hindi na namin pinalampas na hindi announce ni Grace ang kanyang contact numbers. Lalo na doon sa mga gustong magkaroon ng negosyo sa maliit na puhunan. Our contact number, kung gusto nyo pong magkaroon ng negosyo sa pagsasabon and other businesses sa franchising ng nails pa namin, you can contact us to this number, 0927-784-3621 or our landline number, 881-5624. May Facebook page rin kami, Viewquest, and also Lorraine. At doon naman sa mga gustong humingi ng advice sa pagpapalago pa ng kanilang negosyo, saan sila maaaring lumahok na grupo. And invite ko rin po kayo kung sino po ang interested na maging entrepreneur katulad po namin. Please join po Ka-Entrep. So, marami pong councils na hawak si Ka-Entrep, Manila, Makati, Quezon City, Marikina Council, South and Pasay, Parañaque, lahat na yata. Congratulations. Yes. So there you have it, ang ating successful guest, Grace Barrios. And so sana marami kayo na-pick up na mga lessons sa kanya. Yes. At makatulong sa kanila in the future. Ako, Vit, na-inspire ako dun sa mga sinabi niya. Marami siyang, yung mga pag-start niya ng mga sagot gulaman, ganyan. Ibig sabihin, anyone can be an entrepreneur Exactly. at any time. Basta gusto mo ang ginagawa mo. Sir John, nakakatuwa talaga ang storya ng buhay nitong ni Miss Grace. Oo nga, Via, no, nakakatuwa ang pagiging negosyante niya, no? Tama ka dyan, Sir John. Kahit na nga maraming mga pagsubok at pagkalugi sa negosyo, hindi siya nawalan ng pag-asa. Pero tignan mo na siya ngayon, na-hit na niya ang sikreto ng tagumpay. Kaya totoo talaga na Sa bawat success, may secrets! Lagi meron akong sideline. So, every time may business ako, may sideline rin ako. Paano ako binibenta? Miski nag-medrep na ako, may sideline pa rin ako. Lagi ako pinapatawak dahil siguro laging talkative daw ako. Laging nakalista yung pangalan ko, top 1 doon sa Sa Noisy. sa Noisy Pupil.